Bukod sa Metro Manila, naranasan din ng ilang karatig probinsya ang epekto ng bagyo at habagat. Sa Rodriguez, Rizal, 8 sa 11 barangay ang binaha dahil sa lakas ng agos ng tubig mula sa ilog. Hindi pa nga lubos na nakakaahon ang marami sa mga residente rito mula sa pananalasa ng bagyong Karina noong nakaraang taon. Ito na naman, binaha na naman sila. Masakit. Dahil po yan ang inalagaan namin para sa aming mga anak at mga apo at mga kapitbahay po para matuto po sila ng tama. Sa Barangay Puray naman, ang ilan sa mga motorista nahirapan sa pagtawid ng kanilang mga motorsiklo. Umapaw na kasi ang tubig sa kanilang sapa. Dahil sa tindi ng agos ng tubig, natangay ang isang kolong-kolong na sinasakyan ng 3 lalaki. Ito guys yung lugar na nahulugan ng habal. Dito po namin yung isang bababaryo po natin. Ang isa sa mga sakay ng kolong-kolong na si Tatay Nardo, 67 taong gulang, mabilis raw na inanod ng rumaragas ang tubig. Kaagad namang nagtulong-tulong ang mga residente para hanapin ang nawawalang matanda. Kami po tutulong-tulong na hukayin yung butas ng imburnal para po lumabas yung tubig sa ilalim. Sumama kami sa ikatlong araw ng paghahanap kay Tatay Nardo. Tulong-tulong na sa paghahanap ang buong pamilya kasama ang mga opisyal ng barangay at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Rodriguez, Rizal. Hanggang hindi matagpuan mo, hanapin talaga namin. Kaya hindi namin tinitigilan hanggat hindi namin nakita. Sinubukan ding lusungin ng mga rescuer ang ilog kung saan inanod si Tatay Nardo. Pero sa haba at lawak ng ilog, pahirapan ang paghahanap sa kanya. Alas 5 na ng hapon, nagbabadya na naman ang pagtaas ng ilog kaya nagpasya na ang grupo na itigil muna ang paghahanap. Bigo pa rin silang makita ang nawawalang matanda. Gusto natin siyang makita. Maliit yung chance na makita natin siya kasi pag tumaas yung ilog, lalo siyang itutulak ng tubig papalayo. Dinadasal ko po sa Panginoon na sana po makita siya kung saan man siya, sana mapakita na siya sa amin. Ang hirap po ma'am maghanap talaga na hindi matukoy. Nitong Huwebes, nakita na ang bangkay ng kanilang ama sa isang ilog sa San Mateo, Rizal. Maging ang ilang bayan sa Batangas na apektuhan din. Nandito tayo ngayon sa spillway dito sa bayan ng Laurel, Batangas. Kung makikita ninyo, umapaw itong tubig dito sa ilog. Mga bandang alas 12 ng tanghali daw nang napansin ng mga residente yung biglang pagtaas na naman ng tubig dito dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Kaya kiniklear ngayon ng heavy equipment yung ilalim nitong spillway para matanggal yung mga nakabara sa ilalim. Ang ilang residente napilitang lumusong para makatawid sa kabilang bayan. Itong spillway dito sa Laurel, Batangas ay ginawa bilang solusyon dahil bumagsak yung kanilang tulay dito nung nakaraang taon dahil sa bagyong Christine. Yun nga lang kapag mga ganitong panahon, kapag malakas ang ulan, lalo na sa kabundukan, ay umaapaw din yung tubig dito sa spillway dahil sa mga bumabarang kahoy at buhangin sa ilalim nitong spillway. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, hindi rin nakakadaan yung mga sasakyan dahil sa taas ng tubig. Dahil sa umapaw na spillway, buwis buhay ang paghatid sa sementeryo ng isang patay. Karga ang kabaong, maigat at tinawid ng mga kamag-anak at takiramay ang ragasan ng tubig sa umaapaw na spillway. Ito lang daw kasi ang pinakamalapit na daan papuntang sementeryo. Hindi pa man humupa ang baha sa Metro Manila at ilang probinsya. July 23, pumasok na rin sa Philippine Area of Responsibility ang dalawa pang tropical storm, ang bagyong Dante at Emong. Ayon sa Pag-asa, ang ulang bumuhos mula July 19 hanggang July 21 ay katumbas na ng karaniwang dami ng ulan sa loob ng isang buwan. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, umabot na sa mahigit 5,000 barangay ang apektado ng sunod-sunod na bagyo. Mahigit 1.2 million families naman ang apektado ng kalamidad.
Ang paghahanda naman natin is hindi naman ito humihinto. Tuloy-tuloy ito dahil alam naman natin na an average of 20 na bagyo ang pumapasok sa ating bansa taon-taon. Apat! Ayan o, iyak na iyak o. Samantala, nito lang Huwebes, 4 na biktima ang nasawi sa nangyaring landslide sa isang barracks ng mga construction workers sa barangay Kabagaan, Silang, Cavite. Bumagsak yung yung sa kabilang bakod. Ang taas-taas pa man din. Ayan o, patay yung mga kasama namin o. Sa gitna ng search and rescue operation ng mga otoridad, isa ang himalang nakaligtas matapos matabunan ng gumuhong lupa.